Ito yung video ni Ann Villarin. Ayan. Ayan. Ito yung ano niya. Ito yung video niya. Medyo ano to, no? Rare to, no? Kasi usually talaga hindi nagpo-post ng video yung mga taong nakatanggap eh. Siguro dahil alam niya, buntis, talagang ano, nangangailangan, sobra siya na-frustrate. Ayan, ito yung sinabi niya. Ayan. Ready ka na, Gurgur? Sige, ma'am. Okay. Hi guys, good morning guys. Mauni ang akong gipila-pilahan ng adlaw guys. GameStop ha, ngayong adlaw guys. Tapos kuan gahapon sa DSWD na kwarta. Datag gahapon so nagika na uli kung alas 5 sa hapon. Ayan. So ano bali yung sabi niya yan daw yung pinilahan niya for 2 days. Nakuha siya ng claim stub from DSWD, and then pumunta daw siya dun sa ayudahan alas 8 na umaga, nakauwi ng alas 5 ng hapon. Okay. 2 days siyang pumila para makakuha ng claim stub. Para makapunta siya doon sa ayudahan. Sa ayudahan, doon ibibigay yung cash. Doon ibibigay, yes. Oo, okay. Grabe naman 2 days. Buntis ha, buntis. Alas 8 ng umaga nandun, alas 5 nakauwi. Ayan. Grabe yung pila guys. Yan doon sa ng kwarta ha guys. 10,000 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 guys. 10,000. 10,000 na siya guys ha. Wala ko kabalo guys. Kung pila ko guys. Kay ihatid pa doon sa barangay. Kay sa barangay pa doon iagi guys. Amot na ako rin nag-antos guys. Pila. Ayan. Pwedeng i-translate na natin yung part na yon. So, yun daw yung pinagtiisan niyang pilahan, yung 10,000 hawak niya. Pero yung sabi niya is, yung hawak niyang 10,000 is, ibibigay niya pa daw sa barangay. Kasi, ang sabi is, ipapadaan pa daw sa barangay. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam bakit pa. Nakuha niya na sa ayudahan yung pera. Pero ang instruction ay ipapadaan pa sa barangay at hindi niya alam kung bakit. Yes. Pupunta pa siyang barangay. Bakit? Hindi niya alam. Yun. So, pila-pila pa lang dito daan guys. Ako rin antos. Tapos, wako balo kung pila makuhaan ni kaya agi pa ng barangay. Hindi niya alam kung magkano yung sa kanya. Hindi niya alam kung magkano yung sa kanya. Pero, actually may post ako dito na kung saan yung mga DSWD na AKAP, 10,000 talaga yung pinamimigay nila sa kada beneficiary. And there were several announcement from the Presidential Communications Office na ang talagang dapat ibinibigay ay 10,000. So ngayon, bakit nagsasalita ngayon si Ann na hindi niya alam kung magkano yung kanya? Diba? Ayan. So tapusin natin yung video. Abang natin yung guys. Ito din nagpartaha guys. 10,000. Sa DSWD. Gikan. Yatan. Guys, salamat. Ayan, ihahatid niya na daw yung pera doon sa barangay. Ihahatid na raw niya yung pera sa barangay. Ayan. Okay. So, teka, bago lang tayo pumunta doon sa sa pangalawang video. Sa ibabahaging 3,000 kada benepisyaryo. So dito, may mga statement kasi na sabi 3,000 daw. Hindi ko alam ba't pabago-bago yan Ayan, 3,000 daw ang ipamimigay sa AKAP. Meron din akong post actually. Doon sa post ko, it's a DSWD document. Ayan. This is a DSWD document.
At sa DSWD document, ang nakalagay 10,000. This is also one problem pagdating dyan sa mga sa mga ayudahan na yan eh. Sino ang entitled sa 3,000? Sino ang entitled sa 10,000? At sino nagde-decide bakit 10,000 at saka 3,000 na nare-receive nila? Okay. But anyway, regardless, anuhin natin tong na to, i-park natin yung question na yan. Kung babalikan natin si ate, 10,000 ang na-receive niya, ang ipinila niya ng 2 araw at pinag-claim na mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Bakit niya pa kailangan pumunta ng barangay para malaman kung magkano ang parte niya? Kasi, kung may parte pala ang barangay, putang ina yung barangay kayo, ba't hindi kayo ang kumuha? Pagkatas ibigay niyo doon sa constituent niyo kung ano yung magkano talaga para sa kanya. Diba? Anyway, andito na tayo sa bullshit na part talaga. Teka lang sorry, Nilawat ako gapon, Ayan. So ngayon, meron siyang video na kung saan ito na nga nakabalik na siya from the barangay. At ito yung sinabi niya. Nilawat ako gapon, Gismel, ako, ang giyatan sa gahapon sa DSWD, Gismel. Pag ako man, tingnan, pagtuon ng barangay, parinit ang kwarta dito, sa barangay sa Nawilan, mura ni gihatan sa kuha 1.5, ha? Dawat, Gismel, ako gawat kahapon buo. Ayo, grabe ka. Ay, grabe yung bukida dito. Hindi ka maluoy, buntis pa dyan ko. Ayan, ano sabi ni ate? Nakita mo Gurgur for all? Nakamute ka, be. Ayan, Jay, ka pa? Nakamute ka pa. Umiiyak si Gurgur. Ayan, Jay, hello. Ay, Gurgur for all, hello. Ayan. So, teka, pag natin may mga dito, translation dito sa comment section. Sabi ni AKA, yung binigay sa akin ay 10K. Ang yung ibinalik sa akin, 1.5 lang. Grabe ang pila, buntis pa ako. Yan. Sabi ni Supra, grabe na daw pila niya, tapos 1.5 lang daw ang natanggap niya. Sabi ni Rodolfo Mago, wala dapat ibalik sa barangay. Certificate na indigent lang, hingiin mo para sa DSWD. Ayun. Asa na ang 8,500? Ayan. Ito na, nagbabalik na si Gurgur for all. Game Gurgur for all. Ay, Diyos ko. Ginurgur yung internet ko, madam. So, ayun. Nakita mo yung video na pangalawa? Ayan, ipi-play ko ulit. Sige, madam. Sinawala yung internet ko. Sige. Nilawat ako gahapon, Gismel, ako, ang giyatan sa gahapon sa DSWD, Gismel. Pag ako man, tingnan, pagtuon ng barangay, parinit ang kwarta dito, sa barangay sa Nawilan, mura ni giyatan sa kuha 1.5, ha? Dawat, Gismel, ako gawat kahapon buo. Sakit ka, ayo, grabe ka. Ay, grabe yung bukida dito. Hindi ka maluoy, buntis pa dyan ko. Bad trip siya, no? Ang sabi niya, madam, yung, di ba, yung sabi is, di ba, 10K, yung natanggap niya kahapon, tapos pinapunta sila ng barangay. Yung na-mention na barangay is Sinawilan, which is barangay sa Digo City, sa Davao del Sur. Then, kasi, di ba, pinaparimit yung 10K na natanggap niya ng buo from DSWD the previous day. And then, pagpunta niya ng barangay, yung binigay na lang sa kanya is 1.5. Tapos, masakit sa kanyang part kasi ang tingin niya parang walang awa yung mga taga-barangay kasi yan naman malaki masyado yung kinuha. 85% ng ayuda na natanggap niya is napunta dun sa barangay. And then yun yung pinagtiisan niyang pilahan and then buntis pa nga si madam mo. Mas yun lang masakit daw sa part niya yung 1.5 na natira sa kanya. Pero ang tawag dito iniisip ko kasi malamang ang magiging depensa nila dito.
Magiging depende. Hindi naman kami yung kurap, hindi naman national government yung kurap. Ang kurap dyan yung barangay. Diba? Malamang ganun ang sasabihin, ano? Pero, ano na magaling yung instruction na babalik ka sa barangay? Ayun. Yun ang magandang tanong. SWD. So, bakit kaninong instruction nang galing yung yung kailangan niyang bumalik sa barangay? Yun nga eh. Oo. Sabi ni Marksman, same clothes. Bakit daw parehas? Kasi tingin ko, yun eh. The same day. Same day siya talaga eh. Kasi kumbaga nakuha niya yung pera. Tapos, the previous day. Oo, the previous day. Pagkatapos, nakuha niya, then pumunta siya sa, sa barangay. Tapos, umuwi. And then, yun na nga, nalaman niya kung magkano yung kanya. Yes. So, nung araw na yun mismo na nag-record siya, that was the same day na niremit niya yung ayuda niya sa barangay. Oo. That was it. Tama na yung video niya kasi pertaining to the ayudahan na nangyari kahapon. Diba? So, kung ano man yung day na ginawa niya, yung ayudang nakuha niya is yung ayudang nakuha niya kahapon. Ganon? Pwede. Or maaaring hindi pa naliligo si ate, ganyan. Pwede rin. Maraming possibility. Pero yung importante naman dito is na nakaltasan ng 85% yung ayuda niya. Malaki din yun 85%, 85 yung kinuha ng barangay. Tapos yung tiniras kanya, 1.5. Ano mabibili ng 1.5 sa ekonomiya ngayon? And especially si Ate Buntis pa. Sabi ni Jeannie, on her first video, sinabi niya, muntik pa nga siya mahimatay dahil sa pagkatagal niya hinintay ang ayuda. Sabi ni Dolce Vita, iba na style nila, pinapapunta yan sa barangay para kunin pirma, tapos pupunta na ang barangay cap sa Malacanang mismo. Ganyan na ginagawa sa Butuan po. Actually, sa totoo lang, si Attorney Harry Roque, kasi nung nag-speech si Attorney Harry Roque sa Leadership Forum nung isang araw, ang sinasabi niya, alam nyo ba na kumpleto na ang pirma ng PI? They are just waiting for it to be pushed. Kasi sabi nila, hindi na to itutuloy. That's not true. Ayun. So, hindi ko alam Well, I'm thinking kasi dun sa role nung, bakit kailangan pumunta ng barangay? Diba? Ayun. Siguro yung instruction ng nakakataas. Oo nga. Kasi parang feeling ko naman, bakit siya pupunta ng barangay? Yung pera, nakuha niya sa DSWD. Ba't siya pa siya pupunta ng barangay? Eh malamang, may nag-instruct sa kanya na pumunta ng barangay. Sa sino yon? DSWD ba o yung barangay? Diba? Pwede rin LGU. Di malayo din madam. Pero bakit? Kasi yung posisyon ng DSWD dyan is declared naman talaga yung amount. They're being transparent sa kung ano yung binibigay nilang ayuda. So, sabi ni Kasi madam. Sabi ni Bonita, the barangay determines kung indigent siya. Pero kasi, na siya nakatanggap na siya, nakalista na siya. So, ibig sabihin, tapos ka na doon sa proseso na yon. Diba? Kung indigent siya o hindi. Kasi, bago ka makasama doon sa listahan ng makakatanggap, na-determine na yan, yung indigency mo. Hindi ba? Yan. May nagsabi DSWD daw yung nag-utos. Sa si Mami M. Actually, yun din yung mga naririnig ko. DSWD nga daw, Miss Joey per video. Na ano ba doon? Teka. Bakit DSWD? Paano nga ulit? Would you like to listen to it one more time? Sige, madam. First part. Hey guys. Akong ipila-pilahan ng adlaw guys. Nagkuha ko claim stub aking adlaw guys. Tapos gahapon sa DSWD na kwarta. Yatag gahapon so nangika na uli ko alas 5 sa hapon. Grabing pila guys. Yan doon sa ng kwarta guys. 10,000 guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 guys.
10,000. 10,000 na siya guys ha. Wala ko kabalo guys, kung pila ako guys, kay ihatod pa doon sa barangay. Kay sa barangay pa doon iabi guys. Kamot na ano. Ako rin nag-antos guys. Pila. So, pila-pila pa lang dito daan guys. Ako rin nag-antos. Tapos, ako balo kung pila makuhaan ni kay agi pa doon barangay. Abad ang ini guys. Ito din nato partaha guys. 10,000 sa DSWD. Ikan. Yatag. Guys, oh. Yan, salamat. Ayun, meron ba? Hindi malinaw kasi pero ang clear doon isang sabi sa kanya is ipapadaan pa sa barangay. Ang sabi sa kanya, ano pa? Sino yung, meron bang hint na kung sino yung nagsabi sa kanya na bakit ipapadaan pa sa barangay? Parang ano, dalawang possibility, either yung barangay official niya or nila or yung DSWD mismo. Pero yung ano ng order naman din kasi ng DSWD is they're being transparent, especially Region 11 nga eh. May release na yung regional office ng DSWD dito sa amin na dinedeclare talaga yung amount ng and no further instructions. Kasi kilala namin yung regional director ngayon ng DSWD. And yun yung utos, pero possibly may ibang officials sa DSWD, pero talaga walang sinabi kung sino yung nag-utos. Basta yung instruction, clear na instruction is i-remit niya yun sa barangay yung 10K niya. Sabi niya may paliwanag si Kagawad. Hinahanap ko nga nasan kaya yung link ng paliwanag ni Kagawad? Barangay, Sinawilan, Digos. Oo, Sinawilan, Digos. Ayan. Teka, baka meron mga nag-PM sa akin. Wala namang walang malinaw na sinabi si ate sino yung nag-utos. Basta in-instruct lang sa kanya na i-remit sa barangay yung ayuda niya. So it does not necessarily mean na DSWD yung nag-utos. Basta meron siya na-receive na instruction. Yes. Oo. Ayun. Ayun lang. Ito. Ayan. Thank you, Jerp. Wait, Asa na yung comment ni Jerp? Wait lang Bakit hindi ko makita yung mga comments Saan? I'm pretty sure nakita nyo na rin to, no? Wait. Pa-PM naman, please. Ito. Ayun. Pero kung sa ikasabutan din sa barangay, ganun kailangan natin mag-iapit. Ito. Ano tong interview na to? Ayuda, gitigbas sa barangay, 93.1 Brigada News FM. Ang nababasa mo Gurgur for All? Ang pamahayag ni Ann Villarin, kalabot sa ayuda nga, 10,000, nahimong 1,500, ug eksklusibo usab nga na hinabi sa Brigada Davao ang mga opisyal sa barangay Sinawilan. Hanapin ko yan. Ayun, okay, nahanap ko. Yan yung ano yung title? Ayuda gitigbas. Parang sinibak ng barangay. Kaya nakausap ng brigada. May mga kilala din ako sa station na to Oo. Ayan. Matanaw Davao del Sur pala. Sige, madam. Ayan. Nilagay ko sa chat yung naka-post kung di mo nakikita. Ang pamahayag ni Ann Villarin, yung yung caption, pa-translate naman sa Tagalog ng caption. Ang pamahayag ni Ann Villarin. Ang pamahayag ni Ann Villarin patungkol sa ayuda na 10,000 pesos na naging 1,500 pesos at eksklusibong nakausap ng Brigada Davao ang mga opisyal ng Barangay Sinawilan, sa Matanaw pala to. Matanaw, Davao del Sur, tungkol sa
nag-trending na post. Oo. Yun. Ayan. O sige, panoorin natin, ha? Pero sa kasabutan din sa barangay, ganun kailangan tumatiagi po 10,000. Dagan pa daw magbahin. Kailangan pa nagbabahin. Pero wala tag-inform. Dili daw sa ako. Hindi ka kasi mo, pero ikaw nagawat. Hindi mo ang pangalan ng lista. So ang himo sa amo ang kapitan ug sa amo ang kuan, ang mga kagawan nga nagsabot mi nga para kuan, para ma-equally divided siya. Tigumon tong kwarta kuanon ang 23 ka tao, mao toy pakuhaon dito. Mao toy lang kuhaon tong 10,000 kada isa. Pero bahinon to siya sa pila to ka pensionaris, tanan nga pensionaris, kauban na ang barangay council ato. So mao to nga gi-divide to siya niabot og 4,375 matag usa. Kato si Alice Villarin, igsuon ni anak ni Ani Villarin. Dili man siya pwede mo dawat kay 4 piece man siya. Mao to nga gipabarugan og iyang igsuon nga dapat iyang sabuton og maayo nga ang pangalan nga gamiton niya Ann Villarin gyapon. Isip para makakuha siya. Unya iyang gisabot dito nga og makuha to niya, iya ko to gyapon ikuan, hidiga gyapon to niya kay bahinon to sa mga pensionaris. Ayan, anong sabi? Oh my God. So parang hindi siya dapat yung makakakuha noon. Yung sabi ni ate, yung una, di niya daw alam kasi ang sabi lang sa kanya is, marami pa daw maghahati-hati nun ng sa ayun. Hindi daw sa kanya yung 10K. Hindi daw talaga kanya yung 10K. Paano siya nakakuha ng stub para sa 10K? Yung paliwanag ng kagawad. Oo. Oh my God, nakakatawa. Ang ginawa daw ng barangay, nag-usap daw sila na para equally divided, para patas yung pagkakahati, is yung 23 na beneficiaries, 23 katao, sila yung pakukuhanin ng 10,000 each, and then hahatiin siya sa mga functionaries ng barangay at ng barangay council. Tapos hinati-hati. Kaya yung labas is ang total ng kagawad is 4,350 per head. 375 per head pala. And 375. 4,375. Okay. Pero bakit 1.5 lang? And then ang sabi, si ate daw, hindi daw siya pwedeng tumanggap kasi nasa 4-piece siya. Beneficiary siya ng 4-piece. And then, yung yung kapatid, kakonsabahin niya yung kapatid niya, yung si ate. Para siya, yung si ate na, yung nabawasan niya, siya yung mag-claim nung 10K. Bakit siya pinayagang mag-claim kung hindi na siya qualified? Yun dahil din, meron siyang 4-piece. Sabi ng barangay. Kung sabahin yung ate niya. Oh my God, unang-una, hindi ba dapat klarado dyan kung ikaw gurgur for all, pasok ka sa AKAP. Okay, pasok ka sa AKAP. Ang matatanggap mo ay 1,000 pesos. Diba? Bakit meron pang hatian after? Tapos yung makikihati ng ayuda is yung mga barangay functionaries, yung mga opisyal mismo ng barangay. Oh my God. Name po ng kapatid ang ginamit para siya makaklaim. Kapatid ni Ann. Yes. Pero si Ann ang pumila. Yes. Yun. Kakonsabahin niya yung kapatid niya. Now this becomes more disturbing. Bakit nakakakuha yung hindi naman siya? Tapos nung kinausap niya yung kapatid niya, may agreement na kasi na once matanggap na niya, i-remit niya doon sa barangay para paghati-hatian doon sa barangay for the functionaries nila. Oh my God. That's corruption. Parang yung barangay ang nagmekos-mekos. Yes. Tangina. Sana all sa mga barangay officials dyan, yung mga functionaries, hindi pumila pero may hati sa ayuda. Sabi ni TJ Villaruel Ramirez, nangyayari po talaga yan sa ayudahan. Yeah, I think so. I think hindi naman yan limited lang kay sa barangay na yon. Pero ang purpose dito, hindi dapat ganun eh. Naging source lang ng corruption. That's clear corruption. That's clear corruption, di ba?
Hayagan. Bakit magiging subject ng agreement ninyo yung entitlement ng isang tao na dapat makakuha ng ayuda? Diba? Yan na ang pilfering, sabi ni Bing Veloso. Diba? Parang yung paliwanag ni barangay captain, parang hindi naman siya, just, hindi siya nakatulong sa kalinawan ng mga pangyayari. And at the same time, bakit siya proud dun sa corruption na ginagawa nila? It's not their money anymore. Pera na yun ni Alice. Kung kanino man nakapangalan yung pera. Diba? Pera na yun ni Alice. So ngayon, ibig sabihin, sino ba si Alice? Bakit magiging subject for, subject of an agreement yung pera ni Alice na 10,000? Yung comment ni Marksman, malamang hindi lang kay ate nangyari yan. Meron pang 22 others. Kasali si doon. 23 sila. Oo. So, kung 10,000 yan, no? Tapos 23. Diba? Sabi ni Kapitan, 4,375 yung per functionary. Kasi naiwan 1,500 sa yung 23 na tao na yun, 1,500 yung naiwan. Wow. Oo. So, kung ganito, ang sistema sa ayudahan, ayuda po ba talaga ang nangyayari? Or you're just providing a massive venue for corruption? Sa totoo lang, chinek ko yung Facebook ni Ann Villarin. Marami siyang baboy, Hindi siya poor. Marami siyang babi. Marami siyang baboy. Para nagpapalibentahan ngayon, madam. Oo. Hindi siya poor, Hindi siya poor. I mean, sa akin naman walang problema kung si Ann talagang entitled o kung na-determine na talaga na siya ay entitled. So ngayon, apparently si Alice ang entitled do sa 10K. So ngayon, ito ang problema. Magka-create kayo ng napakalaking programa katulad niyan, wala pala kayong capability to check kung sino ang entitled do sa pera na yon. Diba? Kapatid pala niya yung entitled, ang kumuha yung isang kapatid. Hindi naman pala kayang ma-figure out siya ng mga organisador ng Serbisyo Fair. Sabi ni Georgina, maliwanag na lahat ng nilista nila ay magbabalik sa kanila. Sabi ni Mon Mejia, Joey, ang pamimigay ng ayuda, lalabas yan sa SONA ngayong July. I'm very sure. Yan yung achievement nila. Yan yung achievement nila. Sabi ni Chachi Cressida Ponte, corrupt, no difference lang yan nung Yolanda na ang daming ayuda donation from different countries. Ready na mga pagkain, ang dami na nagutom, pero padadaanin muna sa government para sila mag-distribute ng food. Lalo tataga, gutom na mga Yolanda survivor, pati yun, iko-corrupt. True. Si Alice ang nagpagod pero ibang nakinabang. Pero Karen, si Alice mukhang ginamit lang yung pangalan niya Kasi, ang sinasabi, okay, eto pa yung isa ditong problema okay. Nakikilungkot naman ako dito kay Ann na hindi niya nakuha yung perang dapat na inaasahan niya na kanya. To be fair kay Ann, si Ann ina-expect niya na yung 10,000 ihahatiin pa di ba? Doon sa video Burger for All, di ba? Ina-expect niya na talaga yung pera. Ang iniiyak ni Ann is that bakit 1.5 lang yung kanya ang hirap-hirap pumila. 'Di ba? Tama ba? Tapos yung mga functionaries yung 4,375. Yung 4,375. Oo, yung ibang mga Sila yung malaking cut. Ayun. Ayun. So ibig sabihin itong si Ann, entitled na siya sa 4-piece. Okay? Entitled na, meron na siyang nakuha sa 4-piece. Ngayon, itong ayudahan na nangyari, entitled pa siya doon sa hati sa 10,000 na minekos-mekos ng barangay. Okay? Ito po ba ang pinagmamalaki ng Marcos administration na ayudahan? Diyos me. Ayan. Sabi ni 23 times 10K tapos divided sa mga functionaries, laki ng kaltas ng barangay. Ayun nga, kung sa mga functionaries, so ibig sabihin, pag malapit ka talaga sa kalan, doon ka lang maaayudahan. Tama? Kung mga yung nagtatrabaho ka sa barangay or yun ang maaayudahan. Ngayon.
Sabi ni Emelita Potente, dapat humingi rin sila ate ng pirma na sinoli or kinuha yung 8,500. But anyway, kinumpirma rin naman nung barangay kagawad, yun na nagsalita. Well, oo nga, inamin na rin naman na nila eh. Diyos ko po, ano ba naman to? Sabi ni Josephine, Miss Joey, kasi po yung barangay ang namimili minsan na makakatanggap, tapos may usapan na yan na may kaltas, na dismaya lang si ate dahil maliit ang naparte niya. Oo nga. And supposedly yung kapatid niya yung dapat beneficiary pero siya yung kumuha. Kasi yung kapatid niya is 4-piece. Oo. So, ibig sabihin yung 10,000 para sa 4. Hindi, tama ba? Si Ann, siya yung siya yung ano na sa 4-piece. Si Alice yung 4-piece. Si Alice yung entitled sa 4-piece. Tapos si Alice dapat yung kukuha ng 10K. But kinausap si Ann para siya na lang yung kumuha ng 10K. Okay. So kinuha yung 10K was really under the name of Alice. Siya dapat yung kukuha, kaso 4-piece siya, so hindi siya pwede. So ngayon, si Ann na yung kukuha ng ayuda. Tingin ko hindi indigent si Ann. Hindi indigent si Ann. Tapos si Alice talaga yung entitled. Kasi si Alice, kung 4-piece siya, ibig sabihin na nakausap na siya ng social worker, di ba? So, na-evaluate na siya and whatnot. Ganyan. Nilipat sa pangalan ni Ann yung 10K. Para maklaim pa rin yung ayuda na 10K. Nilipat kay Ann yung Anyway. So, yun pa rin. Same pa rin yung ending. Pati mga kagawad, madam. Functionaries and the barangay council. Grabe. Sabi ni Ford, kahit may babuyan yan, patay na rin ang industry ng babuyan dahil sa importation. Mahirap talaga ang buhay ngayon. Well, actually, willing naman akong palampasin yun. Kumbaga parang, sige sabihin na natin entitled pa rin siya dun sa pera. So, kaso nga lang, ang problema dito, kawawa naman talaga siya dahil pumila siya ng bonggang-bongga pagkatapos 1.5 lang yung makukuha niya. Buntis pa siya. Diba? Parang ano ba naman to? Parang, ginamit rin siya talaga eh. Kasi, di ba, ginamit rin siya talaga nung barangay. Kinuntsaba rin siya nung barangay. But anyway, ang klaro dito is that, hindi natin maintindihan, bakit pagka-receive ng ayuda, may hati ang nagaganap. Di ba? Bakit pagka-receive ng ayuda, ba't kailangan ibalik sa barangay at magkaroon ng hatian? At bakit kailangan ay magkaroon ng share yung mga functionaries nila? Pati mga kagawad, yung member ng barangay councils, yung barangay council din. Oo, di ba? Disturbing yan, ha? Diyos me. Ano bang mabibili ng 1.5, madam? Hindi sa economy. True. Parang kulang pa yata yan sa gatas, no? Kulang pa yan sa pakain doon sa mga baboy niya. Di ba? Diyos me. Hello, Cassandra. Hello, Miss Joey. Magandang umaga. Hello, good morning. Ayan. Meron kang gusto i-share? Hindi naman ako i-share. Gusto ko lang mag-comment. Nagigil ako dyan sa news na yan. Ang tingin ko dyan talagang gumagawa lang sila ng headline na namigay sila ng pera. Pero like when you guys come to think of it, 23 na beneficiaries lang sa isang barangay. Ilan ba mahirap dyan sa barangay na yan? Diba? Ibig sabihin, like, yun yung talagang problema kapag ayuda nation yung ginawang strategy. Talagang katulad nung pandemic, tawag dito, nagkaroon ng ayuda tapos ang dami mga nagbulsahan. Ngayon wala namang pandemic tapos may mga paayuda, talagang magkakagulo talaga yung mga mahihirap dyan. So, I don't know if this is a good strategy for this bangag admin, kung effective ba. Pero, I don't know if it's doing its purpose. I think ang goal nila is not really to, like help the locals, pero just to create a headline na nakapag-ayuda sila. Na nakatulong. Ano yan ang tawag dito, sabi ko nga, hindi ba kayo nagtataka kung bakit si Risa Ontiveros nanalo as a senator? Ako kasi nagtataka. Di ba? Nagtataka talaga ako kung bakit nanalo si Risa. Apparently, Risa Ontiveros was giving ayuda
prior to election. As in, talagang ano raw, yung madami daw talaga yung nagulat na parang, uy, nakareceive sila ng ayuda from RISA, ganun. Nagpamigay yan ng mga cash assistance sa mga toda-toda, sa iba't ibang mga toda-toda sa buong Pilipinas, ganyan. Talagang nag-invest talaga si RISA. Ano ba siya? Oo. And it pays, nanalo si RISA. Diba? Ilan ba siya sa top 13? Teka. Parang nasa 10 to 12. Ano sa dulo na siya eh, oo. Diba talagang ano, no? Oo. Dark horse. Oo. Votes. Tapos yan. isa din sa tinarget niya yung mga jeepney driver. And Senseveros. Ano talaga, todo talaga yung number 11 siya. Number 11 siya. Padulo na siya eh. Kasi ang number 12 ay si Jinggoy. Isa pa din yung hype na yan. Ayun. Hindi lang nadala din yan ni Direk Daryl tsaka ni Titi. Jinggoy cutie. Nagpanalo talaga sa kanya si Direk Daryl kasi yung mga taong gigil na gigil kay Jinggoy, hindi binanatan si Jinggoy dahil kay Direk Daryl. Ayun. Sige po nga na maganda lang image, hindi lumabas si Jinggoy, di ba? Na-convicted, putang ina. Nadala ng convincing powers ng mga influencers. So. Ibig sabihin, magaling, effective si Direk Daryl talaga as influencer. Biruin mo na panalo niya ang isang patalo. Totoo. Diba? Tapos yung number 13 si Binay. I would take Jejomar Binay than Jinggoy. Oo, any day. Silang dalawa rin lang, Parang mas, Pero 50-50 din yun para sa akin. Pero si Binay kasi may galing. Magaling na lawyer yun eh. Meron din namang napatunayan sa Makati yan. At meron, may exhibit. May track record naman. Kahit pa paano. So kumbaga parang, sige, parang I'd rather risk it with Binay than, diba? Ikatulad ng last name na yan, yung Estrada brand, no? Yung putang inang nagkatapon basura sa Manila Bay. Tapos pupulutin nung tatay niya para lang may ma-present sa media na naglilinis ng Manila Bay. Ganyan ang levels. True. Sabi ni Ford, pero same din naman yan, Miss Joy, sa 2016 time ni Rojas. Budbud sa ayuda, but people are angry. Kaya we are getting the same thing ngayon. Ayuda won't work kasi lahat galit na rin. We are like 2016. I think so. Ang sinasabi ko lang naman dito is that, yung ayuda kasi, parang if you are a politician who wants to win election, ang tingin mo talaga sa ayuda is something that can give you votes. So, ngayon, syempre, mag-engage ka talaga dyan. Ay, sige, magpaano tayo, ayuda tayo, ganyan. Kasi doon ka makikilala eh. Tapos doon ka makikilala ng mga tao, doon ka matatandaan. I think nag-ooperate pa rin sila doon sa ganong idea na yung mga tao, iboboto kanyang mga yan kapag ikaw ay naaalala nila. At ang way para maalala ka is bigyan mo sila ng ayuda. Ayun. I think yung bagong Pilipinas Servicio Fair is operating based on that premise. And yes, tama ka dun, Ford. Kasi ito, yung idea na yan, actually, yan ang iniisip nila Marroas, no? Di ba? Pero hindi sila nanalo. Because I think they forgot that the interaction that you need to have with the people is something that is meaningful. Di ba? Yun yung sinasabi ko na yung ayudahan kasi na ginawa nung Duterte administration, nakarating yung ayuda talaga. Mm-hmm. Yep. May mga mishaps, pero for the most part, makikita, nagta-translate siya dun sa ratings ni Digong na, like, despite no situation ng pandemic, like lockdowns, people can make a living. People were okay with whatever his decision was pagdating sa, like, lockdown na naman ba ngayong buwan na to or this week, okay lang sa tao, accepted nila kasi nakakarating yung ayuda. Mm-hmm. Pero kasi ito, puto pinakahatian sa barangay level yung ayuda. Diyos me. And pagdating doon sa approach sa ayudahan kasi, talagang yung sa mga politicians natin ngayon, yung mga yellow politicians, they look at it as a moment to buy votes. So, dahil ang tingin lang nila sa pag-aayuda ay pagbili lang sa boto ng mga tao, nagtatranslate talaga yung kawalan nila ng personal touch doon sa ginagawa nila. You're not doing public service. You're just here because you are hoping that you're gonna get votes from these people. And that's it, pansit. Wala kayong plano, wala kayong intensyon na iangat ang buhay ng mga yan. Ang gusto nilang tapalan ng pera. Diba? Hindi ka think strategy nga. It doesn't have to look, it doesn't have to be true. It just have to look like it. Look like it. Lloyd Nicholas Lewis.
'Diba? Ngayon, itong ayuda na nila ngayon, yan, ganyan nga lang yung intention, ganun. Yung ayuda kasi ni PRRD nun, ang daming nagulat na parang, ha? Pati pala kami pwedeng makatanggap ng ayuda. Kasi remember, isa sa mga naging reklamo na parang, oy, bakit pag hindi rehistrado dito, hindi nyo na binibigyan ng ayuda? No, there were performing barangays who would survey their own barangays and list down all that are entitled. So, ang ayudahan, yung panahon ni PRRD, yung mga nakaka-receive ng ayuda, ang daming nagugulat. Kasi parang, ay, kasama pala kami dito. Eh, hindi naman kami registrado dito, ganyan, pero naka-receive kami ng ayuda. So, sobrang inclusive ng ayuda ni PRRD. And, yun nga, hindi ka tinratong busabos. Hindi ka tinrato na parang, inayudahan ka, pero, parang, nasa luso. At saka yung patalbugan per city. Halimbawa, kung ako taga Manila, tapos yung kaibigan ko taga Navotas, anong package nyo? Kami ganito, bigas, ganito yung sardinas. Bakit ganyan yun sa inyo? Ayan, hello, Cassandra, you're back. Tapos ito, madam, no, pati middle class nakatanggap ng ayuda, which is rare. Oo, nakatanggap talaga ng ayuda noon, 'di ba? So pabonggahan nga eh. And yung mga barangay officials, paanuhan sila, pabonggahan, pasikatan sila na to really make way para makarating yung ayuda doon sa mga tao-tao. May mga kwento nga dyan si Mami Laika na nagulat siya na sabi niya kasi si Mami Laika, meron siyang bahay sa Mandaluyong, pero yung airmat niya nasa Caloocan. So si Mami Laika, maganda yung feedback niya doon sa barangay officials nila nung panahon ng pandemic. Kasi sabi niya gano'n, yung nanay niya, ilang beses naka-receive ng rounds of ayuda. At that time, natatakot na rin siya kasi nga parang hindi niya makasama yung nanay niya at natatakot siya baka walang makain. But the barangay was really taking care of them. At they made sure nga na meron siyang provision at hindi magugutom yung matanda. And ganun dapat ganun dapat yung klase yung ayudang nag-aalaga. Hindi yung ayudang putang ina, aanuhin lang. Gagamitin niyo lang na political tool para magmukhang kunwari nagbibigay kayo ng tulong, 'di ba? Miss Joey, sundutan ko lang. Oo, venue of corruption. Miss Joey, sundutan ko lang yung sinabi mo, yung punto mo. I think nung panahon ng pandemic, nung KPRRD, may takot yung mga barangay officials na masabihan sila na corrupt sila. Kaya, yun nga, for the most part, kasi di ba parang, bakit ang laki ng pera nung nire-release, makakarating ba yan sa amin? Yun yung sigaw nung mga common na tao nun. And, yun nga yung nangyari. Kasi nga, parang from top down, merong mandato na, okay, wag kayo, di ba parang galit na galit si PRRD na, kapag may kumupit sa inyo, matatanggal kayo, parang ganyan. May mga ganyan siyang threat, di ba? Hindi PRRD. Di ba? Actually, that's true, no? Kasi yung mga ganitong klaseng, Filipinos are followers, eh. That's why it's very important that we get a decent and strong leader. Kasi nga, by nature, follower lang tayo. Ngayon, kapag kunwari yung nagbibigay sa'yo ng instruction, weak talaga lahat ng nasa ilalim. So, kasi I'm pretty sure, karamihan dyan, mga public officials rin mga barangay officials rin yan ng panahon ni PRRD eh. Diba? Pero bakit ng panahon ni PRRD, takot yung mga local. In fact, yung mga locals noon talagang sinilihan yung puwet nila at nagkikikilos sila at hindi umubra yung mga reasons noon na hindi, naghihintay lang kami ng instructions sa nationals, di ba? Hindi umubra yung ganong reason sa mga local government nung sa mga local officials nung panahon ni PRRD eh. Talagang hindi, kumilos kayo. Dapat meron kayong hindi na kayo naghihintay sa amin ng instruction. And now, yung mga barangay officials, shameless na sila sa mga ganitong mga, wala silang kinakatakutan. Why? Because our leader is a weak guy. Well, natatakot silang balik, gurgurin sila. Pag hindi nakisama, no? Doon sa Madam, nakita mo yung chat ko, madam, na article? Oh my God. This is so scary. OMG. Alam na yung purpose ng serbisyo fair. It's really about, oh my God. Okay. Sunstar reported that program services at Bagong Pilipinas event not in conflict with midterm elections ban. All programs and services enrolled in Bagong Pilipinas Serbisyo Fair will be held from June 7 to June 8, 2024, have been registered with the government so that these would not conflict with the 2025 midterm election.
We file a petition before COMELEC that these particular programs that participate in BPSF be exempted in the election ban. Kasi 6 months ba? Tama ba, Gurgur for All? 6 months before ng filing ng candidacy, tama ba? Yung filing naman kasi October 1 to 8. So para di mataga ng premature campaigning. Well, kasi tawag dito, meron kasing ban on certain activities as few months before election season. So, ang sinasabi dito sa news report, yung mga activity ng Bagong Pilipinas event ay hindi conflict dun sa ban, sa election ban. COMELEC NBank set election period from January 12 to June 11, 2025. So, ang election period is January 12 to June 11, 2025. 6 months. So, 6 months. So yung June kasi, 6 months before that, before January. So, bawal na nga supposedly dapat yung mga ganito. Teka. May calendar dyan sa baba, madam. Ito, August 31, last day of Register Anywhere program. Local overseas registration. The move aims to avoid election-related conflicts among aspiring politicians, which are common in every electoral campaign. What we did, the Bagong Pilipinas, with all of its government agencies, we filed petition before the COMELEC that these particular programs kasi kung June, July, August, September, October, November, December. Di ba parang 7 months pa yun? Tagal pa? Hindi, 6 months nga, before. Inagahan nila para hindi pumasok sa ban, ganun ba? Hindi, kasi exemption yung hinihingi nila. Sabi, ayan, that these particular programs that participate in BPSF be exempted in the election ban. Anyway, magkakaroon ng linaw yan kapag kunwari, meron pa rin Bagong Pilipinas Servicio Fair after ng June 12. No? Mako-consider ba yun na government project? Parang alam ko, yung may mga ban is government projects during elections. Oo naman. Oo naman. At hindi naman yung regular Diba? Ayun. Sabi Miss Joey, confirm na suspended na si Baste. Confirm na ba? Wala pa, diba? At yung sabi ng office namin, ma'am, just today, kasi tinanong kasi yung office, then sinagot na wala silang natanggap for now na documents or mga notice from the national government. Wala pa daw. Oo, so wala pa, pero ina-anticipate na meron na. Paparating na siya. Ina-anticipate na paparating na yung suspension. And to be honest, guys, hindi naman yun talaga surprising. Kasi nga, ang mantra nitong administrasyon na to ay sirain sa national level, wasakin ang pugad. Ayan. And ma'am, madam kanina sa office, kinakabahan kami sa possibility na kasi this month is renewal season, di ba? Ang mga contractual sa government, June 30 is the last day, pero yung last working day is 28. Kasi June 30 sa Sunday. So, kung mangyari yung suspension, hindi rin malayo na hindi kami marirenew lahat. Nakakatakot sa possibility. Wait, ang suspension daw para doon sa mayor at saka vice mayor, ha? Yes. Hindi lang kay Mayor Baste. Kasi ngayon vice mayor is Baste din di ba? Kaya kanina sabi na, i-check nyo nga kung sino yung first councilor dito.
Oo, sino ang number 1 councilor ninyo? Ang number 1 is, Cheche Hustol Bagilod from the 2nd District. Okay. And yung mga identified na, kaalyado ng Tambaloslos admin, wala sa, medyo malayo. Yung isa top 5, yung isa mababa 2 or 3 sa kanilang distrito. Oo. Ay, feeling ko pinag-aaralan nila yan eh. Kasi kung ang isususpend lang si Baste, strong yung 4th eh. Strong yung Davao. I mean, politically, yung mga tao na, for example, yung vice mayor, yung is aligned with Duterte's sa Davao. So, kumbaga parang, pagka sinuspend nila sa Baste, it doesn't really mean that much. Kasi kumbaga parang, mga Duterte pa rin ng mga kakampi ng papalit eh, di ba? Yes. So that is why, feeling ko yan yung reason kaya na-delay yung suspension ni Baste. Yung hint ko, una kong hint ng suspension ni Baste, nung winarningan si Baste na nag-attend siya ng rally, yung nagmumura-mura siya. Diba? Yung parang inappropriate daw. So, nag-issue DILG na bad daw yun, gano'n. Hindi daw dapat siya nagaganon. Feeling ko naghahanap na lang talaga sila ng way nun eh. Tapos, para i-suspend siya. Kaso nga lang, syempre, ang nipis. Tapos wala naman silang mahanap na appropriate na kaso para dalhin si Baste sa ombudsman. Wala naman talaga. So, hindi yun manggagaling sa hindi yun manggagaling yung DILG kasi yung DILG supervisory lang naman yan eh. Ang magsususpend talaga is really it must come from the office of the president. Tapos lang yung magre-report, si DILG lang yung mag-i-implement, gano'n. So, after noon, i-investigate na si Baste kasi 'di ba nag-declare nga siya ng war on drugs. Tapos may nategi. 'Di ba may namatay. So ngayon tapos pinalitan na yung mga pulis, yung mga opisyal, ganyan. I think that is also a stage to suspend Baste. Siguro wala lang sila talagang mahanap na matibay na rason, even in that situation, nahihirapan silang humanap ng sitwasyon para isuspend siya. Ngayon, biglang nagkaroon ng random drug testing na 37 ang nag-positive. Tapos ang dami-dami nilang kuda. Meron pang mga congressman na nagtatatalak na dapat imbestigahan, kineme, ganyan. So it's very, very obvious that they are looking for a reason. Yung mga slightest provocation nang pwedeng gawing ground para masuspend si Baste. Naghahanap na talaga sila. Ngayon, I think, kasi pagdating sa kalokohan, hindi naman bobo yung mga yan eh. Matatalino yung mga yan pagdating sa kagaguhan eh. So ngayon yung iniisip nila na ay, kailangan isuspend to, ganyan. Iniisip rin nila na, pag nasuspend si Baste, are we gonna achieve what we want to achieve? Kasi kung hindi rin naman natin makokontrol yung Davao, pagka tinanggal si Baste, it doesn't make sense. Diba? It doesn't make sense na kasi kung kunwari vice mayor yung papalit, it doesn't make sense kasi pa rin yun, aligned yun sa mga Duterte eh. First councilor ng Davao, aligned rin yun eh, ganyan. So if in case na gusto nilang i-put into action yung suspension, I'm very sure iniisip nila na how to really get hold of Davao. So yun ang how are they gonna do it? They will go down to the councilors. Suspend din nila yung mga councilors. So makarating sa number 5 na. Miss Joey, I'm 37 years old. Pero ngayon ko lang na-realize na ganun pala ka-flexible yung laws natin to actually suspend an elected official. Ngayon lang yan, Cassandra. Sa totoo lang, mahirap magpa-suspend ng isang elected official sa sa mundo ng fair and sa mundo ng may justice and fairness. Mahirap magpa-suspend ng isang elected official. Bakit? Yung mga korte, ang attitude nila dyan, mahirap kasing isuspend yan ng ganun-ganun lang, ng sobrang babaw na reason. Kasi pinili ng tao yan. Correct. Yung power niya is nanggaling sa mandato ng mga taong bumoto sa kanya. So they are not really going to suspend someone ng putyo-putyong grounds lang. Ganon. Ayun. Kaya tingnan mo, hindi naman nila na-ombudsman si Governor Hubahib eh. Hindi naman ombudsman yung suspension ni Governor Hubahib. Yung kay Governor Hubahib, suspension yun galing sa Office of the President. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Di ba DILG usually yan? Pwede naman yun kasi President talaga yung may supervisory kinembot talaga ang President sa mga local government officials. Pero, ang Presidente, usually, hindi yun magsususpend ng ganyan-ganyan lang. Hindi yun magsususpend ng ganyan-ganyan lang.
magsususpend, unang-una dahil nga binoto ng tao yung opisyal na yun. So ngayon, usually, ang Office of the President, aakto talaga yan ng drastic or ng ganyan mga suspension or whatnot. Kung meron silang malaking kaso against that person. Pero kung mga putyo-putyong reason lang yung reason mo kung bakit mo sinuspend to mga mayors na to at gusto mo pang suspended, dapat hanapin mo rin yung mga lamest reason sa lahat ng mayors ng buong Pilipinas. Diba? True, ganun. Wala, yun nga hindi naman sila consistent eh. Diba? So, paano ka maniniwala na yung kay Ubayeb, kaya siya sinuspend dahil doon sa sasakyang binawi? Ano yung issue sa kanya? Nilipat lang sa inilipat lang ng ibang office yung sasakyan. Oo, nilipat lang ng office yung isang sasakyan. Meron ba na walang pera ng bayan? Dahil doon? Diba, sino yung na-deprive? Ano yung corruption doon? Sino yung na-inconvenient? Doon sa na yun. So, talaga, ang tawag dito, yung obvious talaga that this administration is using its power para paluhurin ang mga kalaban. At yun yung nakakasuka. Kasi wala talagang silang respeto sa batas. Wala silang pake sa justice and fairness. Ganon. Ayun. Adiktador, correct, adiktador talaga. So, talaga yung mga pinagagagawa ng Marcos administration, dictatorial move. As in, talagang tyrant na tyrant. Ano nga siya, madam Conjugal dictatorship part 2. Part 2, totoo. Ang masama dito, tangina, yung kapartner sa dictatorship na first lady, ang pangit! Diba? Putang inang yan. Kukulang ni Imelda pero parang mas maganda pa kuko ni Imelda kasi sa kanya. True. Diba, nasa conjugal dictatorship na tayo, part 2.0, kaso nga lang, yung degraded version, kasi ang pangit nung ang pangit nung conjugal dictatorship. Wala akong masyadong alam sa history, Ms. Joey, kasi nga, normal na mamamayan lang ako na kailangan nung panahon ba ni senior, meron din bang gantong era na tahimik din lahat, like walang gustong kumalaban? That's what they're saying. Ang sinasabi nila noon, kaya nga siya tumagal ng 21 years, ang sinasabi nila was that ang nakikinabang lang doon sa senior was yung mga cronies, ganyan, and nobody wanted to speak up kasi nga, kinokontrol daw ng Marcos Sr. ang pamamahayag or whatever, ganyan, mga ganong etos. Pero, ang malaki kasing difference between doon sa Marcos Sr. at saka itong sa Junior, hindi naman talaga free from sins. Kahit nga si Senator Amy Marcos, hindi niya sinasabi na ang tatay niya. Kumbaga, sinasabi niya na, di ba, na hindi perfect yan. I'm pretty sure merong mga nangyari dyan here and there na hindi talaga maganda. Ganon. In fact, si Senator Amy apologized for the atrocities committed during that time. Ang sinasabi lang ni Senator Amy is that, kung meron mang namatay or whatever, ay hindi yun ang polisiya ng kanyang tatay. Ganon. The difference is, yung tatay kasi, with all the bintang ng corruption, ng excesses, ng mga meron silang binabalik sa bayan. Meron silang kahit papanong serbisyo na naiambag sa lipunan. Some policies of the old Marcos are still very useful up until now. Mga project nila, mga infrastructure projects nila, buildings that they were able to create during that period. I mean, we're still using it. Diba? And the father made a lot of decisions na, may not be popular but are useful up until this moment. So, yun yung difference nila dito sa anak kasi, ang problema, parang ang gusto lang, i-defrost yung pera nila eh. Ang gusto lang kumabig eh. Diba? Ang mas nakaka-bother para sa akin, like a normal citizen, is yung wala nag-o-oppose. Yung wala talagang, like, yung lumulutang. Within the government structure, Ang tinitira ng opposition, yung previous admin, na hindi na naman nakaupo. Kasi nga, Unipink na eh. Unipink na. Pero yun nga, ito yung frustration ko lang, like, even yung mga kaalyado ni Digong, yun yung nakaka-frustrate. Bakit asan kayo? Bakit hindi kayo vocal at least lang? That is a serious concern and I agree with that, Cassandra, na nakaka-bother talaga na walang opposition within the government, within the government. Ang legislature,
ang House of Representative, putang ina, wala nang debate dyan. Poon na nila ngayon si Martin Romualdez. Kulang na lang i-beatify si Martin Romualdez. Now, why is that bothersome? Kasi, ang House of Representatives should be a house for great debates. It should be a house for great policy disagreements. Diba? Dapat yan, meron tayong different school of thoughts dyan at naglilinang sila ng mga policy, mga batas na dapat i-adapt ng gobyerno. Pero tangina, wala na, lahat sila agree sa ayudahan. At yun ang nakakatakot. And for that reason alone, I think Martin Romualdez should resign. Kasi ginawa mo ng ginawa mo ng prayer meeting house yung House of Representatives, dinadasalan ka na nila lahat. Paano mga buhay lahat? Wala nang oposisyon. Diba? Oo. Feeling ko yun din yung talagang uniting reason nila. Yung the fact that PRRD called them out dun sa MOO. Parang everyone was okay. Kapag binigyan pa natin to ng chance, baka balikan tayo nito. Baka mabalikan pa tayo nito. Actually, dahil nga doon sa call ni PRRD, I think doon talaga sila nag-unite. Kasi lahat sila nakikinabang doon sa corruption eh. At pagka kunwari, ikaw nagalit ka, di wala kang budget, wala kang ganyan. Ako, I am hoping that may mga nakakausap ako na mga congressman, mga ganyan. Ang sinasabi, hindi ipit lang talaga sila kasi pagka inaway nila tong si Tambi, hindi sila makakakuha ng pondo eh. Are they looking for a leader? May iniintay ba sila na like someone to step up dun sa table to like really be the voice of the opposition? Sa House of Representatives, I do not know. I think they are all set eh. All set na sila dun sa nila, unity nila dun eh. Pati yung sa sa Senate, medyo hati sila dun. Kahit papaano. But I don't know if they would be able to really achieve something that is useful for everyone sa Senate. Kasi lang sila eh, parang na overpower din sila ng House of Representatives eh. Ay, di ba? Gusto nga silang burahin ng House of Representatives eh. Paano? Sa PI? Sa PI eh, di ba? Gusto nga silang burahin. Last na, Miss Joey, bababa na rin po ako. Masyado na akong maraming chika. Masyado akong maraming nalalaman. In all this, isa pang palaisipan sa akin, asan si FPGMA? Kasi parang dati parang siya yung silent uniting force behind the curious ako GMA is still with Lakas, and that is the party of Tambi. Okay, Lakas was also the national party of Inday. Okay, Inday already left, GMA remained. GMA did not sign the resolution I think it was in August of 2023, supporting Tambi. Correct. Diba? Okay. Initially, she did not sign. But after a couple of months, or 2022 rin, nag-sign rin siya eventually to support. Tsaka statement of support, diba? Parang Tapos naglabas rin siya ng statement of support. So, to answer the question kung nasaan si GMA, I do not really know. She's playing the game. Yeah. I think everyone in the House of Representatives are all playing. Kasi nga, ang problema kasi sa House of Representatives ngayon, kapag hindi ka nila ka-Berks, kaaway ka. So ngayon, pag kaaway ka, hindi ka talaga pupondohan. Ganon. Ngayon, sa puntong ito na yung politika. Ito na yung politicking talagang malala. Kasi, alam mo, what I noticed, nung kay GMA, after niyang mag-issue ng statement of support, you know what happened? Na-approve yung batas na magkakaroon na ng State University ang Florida Blanca. Ooh. At nagpasalamat si GMA sa tulong at sa lahat ng kinembuhat ni Martin Romualdez sa pangarap niyang nasa katuparan sa Pampanga. You see, yung mga yung mga representatives ngayon sa House, yung mga congressmen ngayon doon, they have to they're not guided by principle, yung lang talaga, yung political, yung agenda nila yung magdidictate kung ano yung Oo. Kasi hodang ibenta nila yung kipay nila for that. Ganon. Ayun. High blood ako. Sige. Yun lang pa. Thank you for giving me a chance to sit with you guys. Thank you.
Very welcome. Ayan, meron